Musik muna, bago pagpatuloy, pabati mo natin si Partner Pasky para marinig niya yung ating pinag-uusapan. Sige, Partner Pasky. Classmate, narinig mo ba habang nasa sasakyan ka pa? Nasiraan tayo, katoto. Nang Van, yung light is van. Ay, buti na lang, hindi yung ulo. Dalawa yung masisira pagka ulo. Hindi mo ba pinagdasal, classmate, Nahulog na masira. Nahulog na masira, tumakbo na maayos sa sakyan. Ayun, yun ang lesson namin ngayon ni... ito, medyo maganda yung pinag-usapan namin. Ganun ba Kasi yung... paano, with your indulgence, sabi ko nga, kaysa mga trivia yung aking hinahalungkat, andito naman ito, di pamisa-misa, may mga verse tayo sa Bible, mga ilang minuto lang naman ito. So, meron tuwing linggo, meron kang may isa, kasi identify dyan. Dapat kasi tayo, inuuna talaga natin siya, di ba? Dapat lang. Hindi ka pang babati, tutuloy ko na lang to. Classmate, bati ka muna. Bati natin yung yung nagselebrasyon na itong 18 ng Juan. Itong Enero, nakaraang 18 Enero at nagdiwang na ika-82 taon ang Bureau Plant Industry. At dito ay pinahiyag nila kung paano sila nakakatulong sa mga tungkol sa agriculture, sa mga paghahalaman. Ito ay pinamumunuan ni Director Lito Maron ng BPI. Masaya naman at nagkaroon sila ng mga demonstrasyon, ng mga iba-ibang pananim at sinabi nga nila na patuloy nilang susuportahan ng agriculture ng bansa. Ganun din, binabati ko ang ating magiting na general ng Bureau of Customs, General Danny Lim. Malamang daw na pala rin na pumalit kay Director ng NBI. At ang kanyang mga staff na si Nats Gamboa, na kanyang pinagtitiwalaan sa support group ng intelligence group, na counter-intelligence group ng Bureau of Customs. Ngayon din si ating kaibigan Alex, na staff naman ng counter-intelligence group, masikap at masipag sa kusina na laging nagpapakinig natin yan. Loyalist natin yan. Pagka na-absent ako, katoto, kinakantsawan ako, hindi ko rin sila binati. Ngayon, siguro wala nang pag-asa ng dahil hindi ako nadidinig kanina. Baka pinatay ng radyo, katulad ni Bumay. Sesya ka na, katotong Alex, medyo nasiraan tayo ng sasakyan at nag-taxi na lang tayo. Pakapalad mo at yung sasakyan nasira, kung yung ulo nasira, mahirap yan, Okay, pagtuloy ko na lang to, Sige. Okay. Ito naman, bakit lagi nasa dulo yung sa pangalan ni Jesus? Ang panalangin natin, di ba? Kasi ito yun, sa 1 John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. O yun, di ba? Kaya punong-puno ng pag-ibig tong partner natin Kaya lang sa maling pag-ibig, sabihin tao yung pag-ibig. Okay. Kasi mali ng kapwa, mahalap tayo. Anyway, nandito na kami, kaya magba-Bible study kami every Sunday. Makinig ka lang at marami kang matututunan. Okay, ito po ang salita ng ating Panginoon. Salamat po. Okay, tuloy tayo. Okay. Katoto, pati ko rin si Juan. Ating magiting na commandant ng Philippine Coast Guard. Outgoing na siya sa Martes, 24 ng January. Medyo... Sino? Si Admiral Ramon Liwag. Retirado na. Philippine Coast Guard. Retirado na. Retired na sa Martes. Di may party na naman yan. Darating si Pinoy. Katoto, siya magta-turnover. Baka pwede mo ma-interview mo si Pangulong Pinoy. Ma-interview natin yun kapag... Pwede nating mag-guest dito sa DWAD.
Sa palaki. Yan ang mahirap makapagako. Sana kung live na mayroon akong na Mikropono, studio natin, diretso. Hindi, joke lang naman yun. Eh, baka sakali lang. Yan. Ang papalit sa kanya si Juan, Rear Admiral Edmond Tan. Oo. Yan ang mga magpapalitan sa Martes. At ang guest, niya, si President Pinoy Aquino, ang siyang guest speaker. Okay. Teka, itong no? Alam mo, galing ako sa Bicol, no? Nung umuwi lang ako ng Biyernes ng gabi. May masama experience ako doon sa tren, Wow. Abe, nandun na kami sa bandang Libmanan, biglang huminto. Nasira yung makina. Okay, di naghintay pa kami. Galing na aga yung makina, ay di dinala pa ron at pinalitan. Yun ang masakit. Paano ka ako kung doon kami inabot sa bandang Quezon, napakalayo na noon. Di ba? Ay di abutin kami ng 2 hours yun, 2.5 hours kami naghintay nung nung ulo ng tren. Pero ibig sabihin kasamang daan, yung mga makina nitong PNR, Hindi makina bang luma ba? Actually, hindi. Maaari kasi, baka hindi nami-maintain kasi ang rason, nahulog daw rin preno Nalaglag yung preno Di ba, isipin mo yun kung yung preno na yun hindi napansin. Di, nahulog yung preno, so may nabaklas. May nabaklas doon sa hindi kakapit. Parang kapabayaan to sa maintenance, di ba? So, napakahalagang safety dyan. Kaya bago mag-roll out yan, parating. Oo. Diba? Sabi ko nga, tanong ko doon sa bakit nagkakaganon? Hindi nyo ba binimaintain yung train nyo? Dahil importante yan, yung preno niyan Isipin mo kung nandun ka na sa nandun ka sa terminal, dire-diretso ka, hindi ka makapreno. Yan, nagkapreno. Di ba pag sinabing ang train, walang preno yan? Hindi. Ba't nagkataong Hindi, may preno yan. May preno, pero mahaba yung distance. Kailangan may preparasyon ka May pang-full stop talaga yan. Kasi mataas ang inertia Kasi niya. yung engine yan, unti-unti pinababagal yan pagka medyo malapit ka na doon sa ruta mo Pero talagang hindi ka sasantuhin niya kahit truck ka pa. Sumarang ka sa daanan. Oo. Kaya sabi ko, panawagan natin sa PNR. Ayusin niyo naman, sir. At maraming madidisgrasya kung hindi hindi niyo napansin, di ba? Kala ko kung hindi ka kasakay. Oo. Buti kung hindi naman sa di ba? Pati yung delay. Isipin mo naman yung delay, di ba? Nakarating kami sa alas 7:30 na Instead of yung actually 6 o'clock, late na yun Dahil 10 hours talaga yung biyahe niyan. Yung pala, maraming clearance na hinihingi sa along the way kasi isang release na ginagamit Kailangan naka-timbre ka doon sa kabila, kundi magkakabagaan kayo. Di ba? Doon sa parating. Para victory. Oo, nag-aantayan doon sa terminal, minsan. Okay, ano bang magandang pag-usapan niya na partner? Ito, ang mainit ngayon itong kay Corona wala tayong kundi yan ang mapag-usapan nating hapon, Nakailang araw na? 4 na yata, tama ba? Samang da. Apat. Tayo pagpapatuloy sa Kailan kaya tatanggalan ng Corona? So, medyo partial, napanood ko, Talagang mahaba itong proseso na to. Kasi doon lang sa 43 na pipresent nila na mga titulo. Ay mukhang maraming mahaba yung proseso Pag nasa pa lang wala pa yata 20 yung pinipresent Pero nakita natin kasamang yung mga unang ebidensya, mga titulo, di ba? Oo. Ano ba to? Condominium Certificate of Title. Oo. Yung mga unang pinakita. Oo. Dito sa Taguig yata yan, yung mga Belayo, at saka sa Quezon City, meron din. At nakita natin na napatunayan ng prosecution na meron mga condominium certificate of titles na nakapangalan sa asawa ng ating Chief Justice. So, siyempre, papasok ngayon yung question. Kaya bang bilhin ng isang
naglilingkod sa Oo. Supreme Court, no? Na may 14 million worth na Kaya ba ng Oo. sweldo nila? Computing mo na yun. Per month, magkano sweldo, times 12 months, times so many years na naglingkod. Kasi ang dami yung ano na yun, no? Kaya kung sa pagsimula pa lang ng kwan mo at hindi mo masabing ikaw dati ng mayaman, katulad nila Araneta, nila Ortigas, nila Ayala, So, di ba? Oo, mahirap yata, di ba? Mahirap kasi yung doon sa amount pala sa mga naunang mga property ay may pinakamababa. May 14, may 22, 22 million, no? Ang lalaki, no? May napagbentahan na 26 million na property, na hindi naka-declare. Mm-hmm. At under value yung under-declared yung yung mga amount. Parang kalahati lang yung Parang Bureau of Customs, Oo, tama. Pero pero parang ang naman ng mga depensa ay depende do sa value raw ng assess value. Pero hindi naman siguro kalahati. Pero maski na, sabihin natin na 100,000 yung sweldo mo sa isang buwan. Oo. So sa loob ng isang taon, 1.2 million. Tama ba? Kung nagtrabaho ka na ng 30 taon, wala ka na bang ibang gastusin, di ba? Kasya ba yun? Hindi. Araw-araw pang gastos mo, pagkain nyo, pamilya, pag-aaral ng mga anak mo, medyo sasakyan. Sa tansya ko kailangan ng napakagaling talaga mong abogado tagapagtanggol ni rito. Hindi corona. Hindi corona, Hirapan. medyo parang mathematically, parang masuswak siya yan. Oo, kaya anyway, nandun na yung yung kanyang statement of assets and liabilities, yung salin. Ibinigay nung unang tawag nito. Parang may witness. May nasisilip doon, Pero kasamang dan, classmate Paski, ako, isang tingin ko dyan, ganito. Yung tungkol dyan sa mga salin at saka yung kurakot, sabihin na natin kurakot sa gobyerno. Alam natin karamihan na nandyan, hindi naman natin sinasabi lahat dyan. Karamihan ng mga naglilingkod dyan, dahil nga sa sistema na sinasabi ko, na maling sistema, gagastusin mo yung pera mo para ka makaupo, makapaglingkod, di ba? So, pag nakaupo yung naglilingkod, malamang, ang laking posibilidad na babawiin niya yung at kikita pa. Kung gumastos siya ng 1 milyon, ay baka 5 milyon yung kukunin niyang kurakot. O 10 milyon. Nagiging negosyo yung ating paglilingkod sa Saka tignan mo, pinagpapatayan pa yung posisyon. Di ba? So, mabalikan natin dyan. Maaaring meron din for the sabihin natin, no? Benefit of the doubt. Benefit of the doubt. Malamang hindi pa natin sinasabing meron nga, no? Pero bilang isa kang hustisya sa Supreme Court, pinakamataas, di ba? Ako ang tinitignan ko diyan yung pantay mo na lang na tao. Yung fair lang. Yung fairness na lang, hindi na yung nagpayaman ba yan, etc. Kasi lahat naman sila halos ganun nagpapayaman, di ba? Yung mga kurakot sa pork barrel, tama. yung tago sa intelligent funds, nakita na natin.